Hello? Howdy. Howdy. Honey, the new neighbor invited you over for a drink at 8 tonight. I said you'd go. You don't know my schedule. You sit there every night. Might be nice to have a pal, you know, a bud. Hey guys, this is my neighbor Craig. He's the best. I was just spiraling. I mean, I see the way the guys look at her. I'm scared. Sheila's lucky to have a dad like you. Boy, you should know that I've got you on my mind, your secret admirer. I've been watching you. At night, I think of you. I want to be your baby. If your game is on, you need cold food. If your love is strong, I can see the future. It's full of pals. I'm on the edge of life, and the view is gorgeous. Look, we had a couple of really nice hangs, but I think it best that we go our separate ways. I don't wish to continue this friendship. You all accepted me way too fast. You can't do that. You made me feel too free. People need rules. You should be dead, you psycho! Who are you? Give me a second chance. Get to know me. There's a new Marvel out that's supposed to be nuts. We should go see that. Samantala, patuloy namang inaalagaan at binabantayan sa Crocodile Park sa lungsod ng Pasay ang isang nahuling buhaya na kapareho ng lahi ni Lolong. Mabilis na raw palang ma-stress ang buhaya na ang pangalan naman ay Tulong. Mula sa lungsod ng Pasay, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Mike, maraming saltwater crocodile dito sa Crocodile Park sa lungsod ng Pasay. O ito yung mga tinatawag na Crocodylus porosus. Ito yung mga buhayang kalahi ni Lolong na namatay nga kagabi dyan sa Agusan. Dito matatagpuan sa Crocodile Park, Manila ang isa sa pinakamalaking buhaya sa bansa. Si Tulong na may habang 16 na talampakan. Halos 50 taon na raw si Tulong. Gaya ni Lolong, nahuli rin si Tulong sa Agusan Marsh. Mula sa Davao Crocodile Farm ay dinala sa Maynila. Sa loob daw ng 3 buwan, umabot din sa punto na ayaw nitong kumain. Ang ginawa po namin is to give Tulong antibiotics, mga matataas na antibiotics, and then force feed. Force feed, kasama po dyan restraining. So, re-restrain nyo po siya, then ipupush po yung food direct sa kanyang digestive system. Kaya gumawa rin daw sila ng ibang paraan. Inihalin tulad nila ang kulungan nito sa lugar na pinaghulihan sa kanya. Importante raw kasi na magmukhang natural habitat ang pinaglalagyan ng buhaya. After po ng kain niya, after ng basking niya sa sun, pinupuno po namin ng water tong swimming pool na to. And then that's the time na pupunta na po siya sa water. Sa ngayon, mabagal ng kumilos si Tulong. Dala na rin daw ng katandaan ng buhaya. Sa katunayan, nalalapitan na rin ito ng tao sa kanyang kulungan. Mabilis na rin daw ma-stress. Ayon sa People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, umiigsi raw ang buhay ng buhaya kung ang mga ito
ay nasa captivity o ikinukulong kumpara sa mga nasa wild. Kaya bagamat nalulungkot, hindi na raw sila nagulat sa pagkamatay ng pinakamalaking buhaya. Nakakalungkot, pero expected na yung maagang pagkamatay ni Lolong. Kasi isipin mo naman kung gaano siya kalaki at sa kung gaano kaliit na kulungan siya inilagay. Sa ngayon ay umaabot sa 145 ang saltwater crocodile dito sa Crocodile Park. Gaya po ng nakikita ninyo, ito po ay mga 3 years old na. Ito po yung saltwater crocodile. Ito po yung mga kalahi nitong si Lolong. So 3 years old na po ito. Yung iba nga dito na napisa. At yan, yung ganyan ho, pwede pang hawakan. At sabi nga, hindi naman daw huso ito mga mahirap alagaan dahil itong mga buhaya hindi nila kailangang pakainin araw-araw. Actually, pwede daw na once a week or once a month at puro karne yung ipinapakain nila dito sa mga buhaya na gaya nga nitong saltwater crocodile na hawak ngayon ni Kuya at mga kalahi ni Lolong. Mike? Susan, anong ginagawa sa mga buhayang inaalagaan dyan sa mga tinatawag na crocodile farm tulad ng kinaroroonan mo ngayon? Well, yung iba dito, syempre para kasi karamihan sa mga pumunta dito, Mike, yung mga educational tour, ano? So, tinuturuan nila yung mga estudyante. Pero alam mo din, nagkakatay din sila ng buhaya. Ito yung mga buhaya na pwedeng gawing lechon at pwede din nilang gawing sisig, ano? At sa ngayon nga, dahil yung sinasabi, yung mga balat ng buhaya ay magandang gawing bag, ano? Medyo mamahal. May mga umu-order na rin daw sa kanila ng mga balat ng buhaya. Dahil ito naman daw ay kung mga anak, mga 60 itlog at ang mga pwedeng mabuhay doon, mga 50%, no? So, mabilis silang maparami. So, bukod sa mga nagagamit para sa educational tour, meron pa nga iba, yung nabebenta nga nila, yung karne ng buhaya. Mike? Maraming salamat, Susan.